Nagtitiwala ang MMDA na magiging malaking tulong sa napipintong EDSA rehabilitation ang pag-lift ng Korte Suprema ng TRO sa No Contact Apprehension Policy. MMDA lang at mga national roads gaya ng EDSA at C5 ang saklaw ng utos ng SC. Mananatiling naka-TRO ang No Contact Apprehension sa mga LGU. Sa ilalim ng NCAP, gagamit ng CCTV sa halip na enforcer sa panghuhuli ng traffic violators. Matatandaang ipinitisyon ito noon dahil hindi naman daw yung mismong pasaway na driver ang nahuhuli, kundi yung mga operator na nagpapaupa lang ng kanilang sasakyan. Kung may NCAP na yung mga violators, hindi na namin kailangan parahin, magtalo, issuehan physically ng ticket, na habang ginagawa yon ay nakakaabala pa sa traffic. Kaugnay niya, nagpahayag ng pagsang-ayon ang commuter group na The Passenger Forum sa pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Pero nababahala sila sa ilang umano'y loopholes gaya ng huling abiso sa mga violation at kakulangan ng information drive bago ang implementasyon. Kaugnay niyan, makakausap natin si The Passenger Forum Convener Primo Morillo. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa mga nanonood sa atin ngayon. Isa po ang grupo ninyo sa pabor nga dito sa pagbabalik po ng NCAP. Sang-ayon ba kayo na makakatulong nga ito para maibsan yung bigat ng trapiko sa major thoroughfares sa Metro Manila at sa paanong paraan po? Alam niyo po, yung NCAP, pagka nahuli ka, hindi kailangan tumigil. Dating na lang yung notice sa address na diniklara mo sa LTO and hindi magkakaroon ng build-up dahil nakahinto ka. Yan ang immediate na epekto sa mga traffic. Kasi alam nyo, kapag naghuhulihan, talagang nagkakaroon ng kaunting build-up, lalo na kung talagang operation siya. Pero mas mahalaga dyan, yung fact na mas magiging defensive yung mga driver natin. Hindi na sila kamote, hindi na sila kaskasero, iiwasan nila yan kasi mayroong certainty of apprehension. Ibig sabihin, hindi porket may hinuli na isa, busy na yung enforcer, ay makakalusot ka na. Hindi porket walang enforcer, ay hindi ka nasusunod. So, pagka ganyan po ang itsura, aayos yung ating mga daan kasi maiiwasan yung mga road crashes, yung mga gitgitan, dahil kailangan sumunod ka sa lane mo, dapat hindi ka biglang magsuswerve papunta sa kanan dahil tapos galing ka sa kaliwa. Yung mga ganyang bagay po ay maiiwasan natin and makakatulong doon sa pagsaayos ng traffic. Pero tanda po natin, hindi po panaseya, hindi naman parang sagot sa traffic entirely ito. Marami pang kailangan gawin. Huwag natin masyadong i-burden yung NCAP dyan sa issue ng traffic. Pero bukod sa pagpapaluwag ng daloy ng traffic, pinakamahalagang part po, yung road safety. Sa nakaraang mga linggo po, napakadami pong mga high profile na mga road crashes. Hindi po natin tinatawag na aksidente yan dahil mga driver po dapat alam nila yung kanilang responsibilidad. Pagkat sila ay nagdesisyon na lumabag sa speed limit, pag sila ay nagdesisyon na magtrabaho kahit puyat, mayroon silang responsibilidad. Bagamat, dapat yung mga operator, dapat yung mga may-ari ng mga transportation companies ay sumusunod din sa labor standards na dapat ding ayusin ng gobyerno, yung polisiya, na hindi overwork yung ating mga driver. Ano't naman, malaki ang matutulong ng NCAP para sa road safety dahil karamihan po ng mga nahuhuli ng NCAP ay may kinalaman po sa safety ng mga pasahero, mga commuter, at maging ng mga pedestrian. Katulad po halimbawa ng speed limit, pagsunod sa speed limit, paggalang po sa pedestrian lane, at paggalang din siyempre doon sa yellow box. But before po mag-NCAP, maraming mga driver nagulat, bawal pala kami sa yellow box. Ganun po talaga dapat ang rule, pero nakalimutan nila kung hindi natin ini-enforce. At meron din ho mga nagsasabi, paano ho magiging mas patas kaya yung pagpapatupad ng NCAP para po sa lahat, lalo na doon sa mga
walang kakayahang magbayad ng malalaking multa. Though, dapat they should know na they should not violate para hindi sila magbayad. Totoo yan, Cheryl, ano? Meron mga nag-raise na gawing socialize yung multa. Open naman tayo dyan, papunta sa pagiging socialized, no? Kasi may mga bansa, lalo na sa Scandinavian countries, na yung fees mo, yung mga penalties mo sa pag-violate ng road rules ay nakabase sa ano yung iyong income, no? Pwede naman natin gawin yan, pero hindi lang sana yung income kasi alam nyo, mas maliit man ang kinikita halimbawa ng truck driver ay hindi pwedeng maluwag sa kanya ang batas. Kasi kapag siya ang naging kaskasero sa kalsada, marami po ang mamamatay. Marami ang masusugatan. So hindi pwedeng dahil maliit ang kita niya, less yung kanyang responsibilidad. No, hindi simpleng ganon. Open tayo na i-socialize yan, pero pag-isipan din natin paano yung mas malaki yung epekto sa ating lahat kapag tayo yung tinamaan. Ano po ang inyong rekomendasyon sa MMDA para matiyak nga na ang NCAP hindi lamang maging epektibo kundi makatarungan din para sa lahat? Ayun nga po, no? Kaya itong partial TRO na ni-release ng Supreme Court na nilabas ay partial victory kasi yung MMDA side lang po yung na-lift yung TRO, no? Yung side po ng LGU kung saan may private partner sila ay hindi po na-lift. Kailangan po natin maalala na itong MMDA part, hindi nila kasalanan, kundi dahil may regulasyon, may requirement po na dapat PhilPost, papadala nila through government yung mga notices. Minsan po umaabot yan ng isang taon. May mga reklamo umaabot na isang taon. Linggo, buwan ang inaabot bago nila ma-receive. No? Paano naman yon? Hindi maganda yung ganong bagay. Yung sa LGUs po, dahil may private partner, pwede silang gumamit ng private delivery services, hindi naging problema yan. Matagal na po yung isang linggo. So hamon sa MMDA yan, sinasabi natin hindi nila yan kasalanan, pero paano maghahanap? No? Paano ma-exempt yung MMDA dahil kailangan na ma-receive agad nitong ating mga motorista na nag-violate yung kanilang mga notices nang sa gayon ay hindi maipon yung kanilang mga penalties. Sir Primo, panghuli na lamang po, dahil papatupad na ito, paalala natin sa ating mga motorista, ano ulit ang NCAP at ano ho ang inyong tip or paalala nga? Opo. Pinapaalala natin kami po mga pasahero, mga commuter, mga pedestrian, pabor po kami dito dahil ito po ay para sa amin. Para sa inyo din dahil po kapag mas maliit kayo sa magbubuli sa inyong sasakyan, ay kawawa din kayo. Mahalaga po ang NCAP para mas maging maayos yung ating mga daanan, maayos yung ating mga kalsada, at hindi po mga kaskasero at kamote ang naglipana. Sana po ay maintindihan natin ito, nananawagan din tayo sa gobyerno na sana hindi lang partial, no? Sa Supreme Court, hindi lang partial ang TRO, nananawagan tayo sa MMDA na sana magkaroon din ng dry run, magkaroon ng sapat na information drive para po hindi magulat yung ating mga kababayang motorista. Eventually, lahat ito ay makakatulong sa lahat, hindi lang sa aming mga commuter, kundi sa inyong mga driver dahil mas magiging maayos ang ating mga kalsada, mas magiging safe ang ating mga daan kung mayroong NCAP. Maraming pong salamat sa inyong oras, Primo Morillo ng The Passenger Forum.